Hoy mga taga-abayas! Akala ninyo kayo lang ang marunong bumanat? ABS-CBN, makinig kayo. Karen Davila! Vice Kabayong Ganda na swangit mga kababayan na nagsabing nakakatawa daw itsura ni Senator Marcoleta. Kayo Kim Chu na hindi matunawan mga kababayan sa nawalang prangkisa ng ABS-CBN. Nasabi ni Kim Chu mga kababayan, ang itsura pa lang daw ni Marcoleta laging galit daw mga kababayan. Yung si OG Diaz mga kababayan na nagsabing proud daw sila na hindi nila binoto si Marcoleta. O ngayon, kainin ninyo etong buwelta ni Senator Marcoleta. Etong buwelta ni Senator mga kababayan na hindi lang ad hominem eh. Diba itong mga taga-abayas, ang kanilang pinupuna mga kababayan, yung itsura lang ni Senator Marcoleta. Vice ganda, nakakatawa daw, oh. Tapos lagi daw galit. Sabi ni Kim Chu, etong kay Senador Marcoleta mga kababayan, binakbakan niya ang ABS-CBN. Na mahiya naman daw sila sa pagtawag nilang kapamilya sa kanilang mga kababayan, mga tauhan. Gayong! Marami daw itong pang-aabuso sa mga workers nila. Panoorin nyo po. Sana nakikinig po ang ABS-CBN. Makinig kayo, At huwag na abayas. nilang Oh. sabihin yung salitang kapamilya. Kapamilya, oh. Dapat mga kababayan ang kanilang tawag. Mga hampas lupa, mga taga-silbi, mga muchacho-muchacha. Pati nga po, meron silang mga angkor hanggang ngayon hindi po makamove on. Karen Davila na yan Meron mga silang mga kababayan. angkor na hanggang ngayon hindi po sila naniniwala na ba't daw ako nanalo bilang isang senador. Oh, nakakagulat. At bakit nailagay yan si Marcoleta sa Blue Ribbon? Gayong baguhan newbie. Yan lang ang nakakapagtaka, sabi ni Karen Davila. Ako'y nakakita ng mga gano'n. ABS-CBN po ito. Abayas, mga kababayan. Ano ang ginagawa ng ABS-CBN na paraan para lamang hanggang ngayon Hanggang ay hindi ngayon? makuha ng kanyang mga dating kapamilya, dating nagsilbi sa kanila, na ngayon ay nagpapanggap sila na akala mo Righteous. Oh. Ayun mga kababayan, hindi pa pala binigyan ng kompensasyon yung kanilang mga kapamilyang mga inabuso mga sila kababayan. ang tagapagtanggol ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa karapatan. Hindi po. Kailangan pong malaman ng buong mamamayang Pilipino kung sino sila. At for your information mga kababayan, a big portion na mga kababayan ng ABS-CBN na shares ay hawak na ni Tambaluslos mga kababayan. Alisin na yung maskara ng kanilang mga mukha. Kung kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, pahihirapan pa ba ninyo ito? Hindi Oh, po. maghahaman no? Totoo ho, ako na kapamilya ang turing ko sa kanila. Nung nagsara ho ang ABS-CBN, ibibigay ko ang karapatan nilang matanggap kung separation pay ho yan. Oh, taga-Dole ito mga kababayan ha. Taga-Dole. At ang kasong ito mga kababayan, andun pa rin sa Dole. O kung iba'y gusto pang muloy sa pagtatrabaho, dapat ho ibigay. Yun nga po Pupunta na po ako doon sa pinakalundo ng aking gustong itanong sa inyo. Ano yon? Yung ABS-CBN labor cases po, Ayan, ang ayan. DOLE made a statement 5 years ago that there were then 67 pending cases against ABS-CBN. Grabe no? Ang dami pala. ABS-CBN before the NLRC and various courts. Oh. Ano na po yung update dito, Mr. Secretary? 5 years ago pa yan ha. Ilan na ang na-resolve? Sagot! Maraming salamat po, Mr. Chairman. Konting Kunti? pananalita lang po dun sa dalawang unang punto na binanggit po ng ating kagalang-galang na Senador Marcoleta. Welcome po namin yung inyong panukala na maging simple ang implementasyon ng programa pagsamasamahin kung yan po ay makakatulong para maiwasan po yung mga duplication. Ikala ko lang sabihin na sa bahagi po ng DOLE dahil ang tupad ay Cash for Work program. Ay, oo mga kababayan, oh. Question din mga kababayan ni Senator Marcoleta yung tupad. Closely monitored po namin at meron po kaming pinatutupad na guidelines pero kagaya po ng nabanggit ko kanina sa akin pong pangunang pagsasalita. Paano na yung yung mga tupad mga kababayan na kunwari nagwawalis, isang dahon mga kababayan, 5 ang nagwawalis. Ina-accept po namin na amin tinatanggap na hindi naman po perpekto ang mga sistema, implementasyon ng DOLE. Subalit, Pinilit kasi nila yan mga kababayan para makapag-dispose lang ng pera. Kunwari mga kababayan, walang malinaw na guidelines. kagaya po ng inyong mga mungkahi at Tambalos-los sa likod niyan. yung tinatanggap yan para maging gabay namin. So,
On the issue of execution naman po siguro, especially in particular yung sa ABS-CBN, Mr. Chairman, may I request that yung detalye po ay ipagkaloob ni ang ating pong chair ng NLRC para po bilang tugon po sa katanungan ng ating pong Senador Marcoleta. Mr. Chair, yung gusto ko lang malaman, yung Ang taso. 67 pending cases against ABS-CBN, mayroon po kayong statement 5 years ago. Gusto ko lang malaman, ano pong nangyari doon sa 67 pending cases based on your statement 5 years ago. 5 years ago po, Noon po ay 67 cases po ang pending. Nakalimutan na. pwede po bang... Wala na, nagtuturoan na mga kababayan. Siguro po kasama yung Anong nangyari sa kaso? sa GR number 20... Oh. 2481 promulgated by the Supreme Court on September 8, 2020, which involves 8 consolidated petitions for review on certiorari under Rule 45 of the revised Rules of Court. Ito 8 cases lang po pero consolidated. Hindi ko po alam kung Hindi nyo anong connection alam. niya sa 67 pending cases. Pero ito po Baka biglang nawala mga kababayan. ang 8 consolidated petitions po ay 43 nito ay regularization cases covering 83 employees and 44 illegal dismissal cases covering 37 employees. Mr. Chair, kaya ko po ine-emphasize ito. Ito po ay mga dating trabahador ng ABS-CBN na nakarating po hanggang sa Korte Suprema dahil sa kanilang mga kaso na isinampa laban sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN po, palagi nilang sinasabi na ang kanilang mga empleyado ay tinuturing nilang kapamilya. Kapamilya. Pero utusan mga kababayan. Taga-silbi. Tapos ang problema pa niyan, hindi pa babayaran ng kompensasyon. Ito pong mga kasong ito ay pinanalo nila. Ang Korte Panalo na Suprema pala na ha po sa ang Supreme nagsabi Court. na meron silang karapatan na nilabag ng ABS-CBN. Sa kabila ng kanilang pagsasabi na wala silang violation kahit ilan, kahit ano. Ganun po ang kanilang ipinamamarali sa ating lipunan. Na hanggang ngayon, ang inyong lingkod ay kanilang tinutuligsa na wala na raw akong ginawa kung hindi yung isara yung kanilang... hindi po akong nagsara sa kanila. Ang nagsara ay yung pong kanilang mga paglabag na napakarami Oo. na ayoko nang i-discuss sa kapulungan ito. Ngayon mga kababayan, no? Willing na ibigay sa kanila mga kababayan dahil si Tambaluslos na ang ano, no? Maraming shares sa Tambaluslos dyan. Yung mga kongresista mga kababayan ang sariling nag-file. And then, yung ABS-CBN na mismo, kasi although shareholders si Tambaluslos, iba pa rin ang management mga kababayan. Tumanggi na sila. Ay, hindi na namin kailangan ng prangkisa. O anong kabulukan mga kababayan? Bakit ayaw nyo na? Takot kayo mahalongkat ulit? Kung mayroon ulit mga kababayan? Hearing. Ito po yung ilang bahagi ng desisyon ng Korte Suprema. The employees who were illegally dismissed shall be reinstated to the work pool. They're likewise entitled to back wages. Pero ang karamihan po, Secretary, alam na natin, ayaw na nilang bumalik eh. Na-trauma na sila sa ABS-CBN. Na trauma. Kaya po yung kanilang inihingi na lang at ang kanilang mga records binalik na nga sa NLRC. And for the record, Mr. Chair, gusto ko pong malaman ang kapulungan and to the credit of the Secretary of Labor, kami pong dalawa, sa nakaraang dalawang kongreso ay nag-uusap po. 18 Congress and 19 Congress. Nahiya na nga ako kung minsan makipag-usap sa kanya dahil marami naman siyang trabaho rin. At minsan pinakiusap ko sa kanya, Mr. Chair, at alam ko, i-confirm niya to. Na ano? Pwede ba ako, Mr. Secretary, yung mga text messages nitong mga empleyadong ito pag nare-receive ko, kasi nga, sumasakit na rin ang dibdib ko, pwede bang i-pass on ko na lang sa'yo? Sabi kong gano'n. Pumayag naman po siya, Mr. Chair. At halos araw-araw, alam ko, siguro tinututukan niya rin. Ngunit talagang, hindi ko po maintindihan eh. Total, nandito naman ng NLRC. And for the record also, Mr. Chair, siguro 2 beses po na nakaharap ko yung NLRC and bank. Una sa aking opisina sa Congress. Pangalawa, nung nagkaroon na yata tayo ng pagkakataon dito sa Manila Hotel, Madam, dito rin sa isyong ito. ABS-CBN. ABS
CBN. Kung talagang tinututo nila yung kanilang pagtuturing ng kanilang mga empleyado ay Kapamilya. kapamilya. Saan ka naman nakakita? Nakapamilya mo na nga, nanalo na nga sa korte. Tinatigan na ng Supreme Court, ha? Pati ba naman yung pagkukwenta ng dapat mong ibalik sa kanila? Awarded na po ito eh. Kung ano-ano na po yung ginawa nilang mga pagdidelay. Alam po ninyo yung iba na Namatay na. ang iba po ay nagkasakit. Mm. Hanggang ngayon po eh. Tumatawag pa rin sila. Siguro aantayin nila na mamatay lahat ng kababayan sa kanila ibigay. And then, sino pa yung buhay? Marami pa, mamaya na. And then, aantayin nila mga kababayan na kaunti na lang ang buhay. And then, sige, release nyo ng pera doon sa buhay. Yung sa patay, wala na, patay na yan. Aanhin pang pera. Sa akin, man. So, National Labor Relations Ungas! Grabe Commission. to mga bias, no? Abayas. Minsan po may nagbiro sa kanila, Mr. Chair. Sir, Sanya, pwede ba nating isuggest kanya sa NLRC palitan natin ang pangalan nila? Ano? Ano naman ka ako ipapalit natin? Kapamilya? Abayas? Sa Oh. palagay mo, pag pinalitan natin, bibilis ka ako yung pag-resolve ng problema nyo. Baka sakali po. O ano ipapalit natin? National Management Relations Commission. Kasi daw po, Ang NLRC. Oh. madam, mas makiling daw kayo sa ABS-CBN. Hindi naman ako naniniwala na gano'n kayo. Kami naniniwala. Dahil bakit hindi umuusad ang kaso eh? Alam ko ginagawa nyo rin ang tungkulin. But I think it is not good enough. Hanggang ngayon po kasi tumatawag pa sa medyo out of frustrations po siguro. Yung iba po, hindi ko na rin po itinutulay kay Secretary. Pinapasa Diyos ko na lamang po kung anong magagawa pa ninyo. Lalong Sa nababankarot ang mga workers ABS. ng ABS-CBN. Sana nakikinig po ang ABS-CBN. Magkano At huwag na ba na lugi? nila- Magkano na bang lugi ng ABS-CBN sa stock market? Malaki na mga kababayan. sabihin yung salitang kapamilya. Pati nga po, meron silang mga angkor hanggang ngayon hindi po makamove on. Karen dami lang. Meron silang mga angkor na hanggang ngayon hindi po sila naniniwala na ba't daw ako nanalo bilang isang senador. Ako yung nakakita ng mga ganun. ABS-CBN po ito. Wala daw kasi sa survey eh. Hindi daw ng mga kababayan sa survey. Sa survey sila nagbase mga kababayan. Survey na sila lang din ang may gawa. Baka may gusto kayo pong isagot, mga dam. Magandang umaga, Gatchalian, with the permission of the Secretary of Labor, Sec. Laguesma. Yung pong sinasabi niyo pong totoo po na kahit ako rin po, ka-text po ng grupo ng ABS-CBN. And ang hinandle po namin base doon sa desisyon ng Supreme Court na bumaba sa amin, we handled 18 cases po ito involving 104 complainants. Tapos Sa anong ginawa nyo? Cases po, 10 doon ay tapos na, close and terminated. Ang complainants po na involved ay 37. Ang na-receive po nilang total award is 100 million. I-qualify po natin, meron po kasi nagsabi sa akin, yung iba pong natapos na, kahit na binarat po sila. Dahil Binarat. ang kailangan na po nila, dahil nagpapagamot po yung iba. Sa makapid, yung iba pong naayos ninyo, pumayag na lang sila talaga. Halimbawa, yung isa po, 4 million po yung award. Pumayag na siya sa 200 o 250,000. Ganun po yung Grabe iba. no. Oh, kagaya nung tax settlement mga kababayan na parang 12 or 18 billion daw. Basta ganyan mga kababayan. Tapos, ang settlement sa BIR, 200 million lang. Diyos ko Lord. Yun ang hearing dati ha. Grabe, barya lang mga kababayan. Tapos, ang laki ng dapat na kung ipurso talaga yung deficient mga kababayan. Billion. Kaya gusto ko lang pong i-emphasize kung gaano ang ginagawa ng ABS-CBN na paraan para lamang hanggang ngayon ay hindi makuha ng kanyang mga dating kapamilya, dating nagsilbi sa kanila, na ngayon ay nagpapanggap sila na akala mo sila ang tagapagtanggol ng mga Pilipino, lalong-lalo Ng na sa katotohanan. karapatan. Hindi po. Kailangan pong malaman ng buong mamamayang Pilipino kung sino sila. Alisin na yung maskara ng kanilang mga mukha. Alisin ang Yes, ma'am. maskara. Please continue. Yun yung sinasabi nyo na meron hong mabababa. In fact, meron mo kaming, sinabi ko nga po, tapos na po ang 10 cases na involving 37. Meron mo kaming 8 na pending. Sa 8 na pending ho, merong award na nasa amin na yung pera, pero ho, ayaw tanggapin ng complainants because they elevated the case sa Court of Appeals. Ito po siguro yung medyo mahaba ang pise na sige, hintayin ko yung kaso, gusto kong makuha yung talagang Siguro sa po, akin. na para ko nang nahihinuha, kaya ayaw, kasi pera na po ito, di ba? Bakit po kaya ayaw nilang tanggapin?
Binarat. Hindi ho siguro sila satisfied sa amount. They're questioning the computation po. Po ninyo yung diferensya ng amount eh. Kayo po siguro, kayo man ang nasa kalagayan nila, baka hindi rin nyo po tanggapin. Ano po? Opo, naintindihan po natin yan. Kaya nga po, yung iba naman po sa 8, I think 5 sa kanila. Kasi yung sa 8 cases na yon, ang involved po doon ay 77 workers eh. Sa 77 workers po, ang natanggap na ho nila ay 98 million. Pero ho, merong 2 set of complainants na 9 na workers na yung po inakyat nga po sa Court of Appeals. Kasi ayaw nilang tanggapin yung na-award sa kanila. Yun po ang status ngayon. But we have 2 cases na undergoing execution. Ito ho yung medyo malaki pa, meron pang 45 million. But ang ginawa lang po din ng aming, na-mention po kanina yung mababa yung aming execution. Kasi ho ang aming labor arbiters, ang total ho ng aming arbiters ay 120 plus. Ang sheriff ho namin ay total of 69. Anong ratio po nun? Bale, almost 1:3. Lalo ho sa NCR, ang NCR ho namin 29 sheriff. Ang aming arbitration branches is 64. Kaya Pero madam, kung halimbawa kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, kunwari lang, at alam ninyong itong mga Babayaran na lang ng sapat, mga kababayan. Ayaw kasi magbayad ng buo. Itong animal na, mga kababayan, mga oligarkong taong ito. ito'y nagsilbi naman sa inyo sa mahabang panahon. Hindi kayo nagkaroon ng kayo ng konting dispute, kaya umabot po roon. Hindi, Kukunan pa yan ng bayad sa mga abogado, mga kababayan. tinuring nyo silang kapamilya. Kung kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, pahihirapan pa ba ninyo ito? hindi po. Kung totoo ho ako nakapamilya ang turing ko sa kanila, nung nagsara ho ang ABS-CBN, ibibigay ko ang karapatan nilang matanggap kung separation pay ho yan o kung iba'y gusto pang muloy sa pagtatrabaho, dapat ho ibigay. Yun nga po eh. Sana ay hindi na tayo nag-uusap ng ganito. 100% settled na po lahat sana. Hindi po Mandurugas kasi eh. Tama po kung ang siya. pagtuturing nila talaga, kagaya ng kanilang ipinamamarali, kagaya ng kanilang gustong ipalitaw sa sambayan ng Pilipino, na sila Bias, Marcoleta, no? Mga bias sila, no? Bias. Oh. nagmamahal sa kapamilya. Sana hindi na Hindi nila mahal. appeal na ito. At yung mga iba po ay taon na po yung kanilang hinintay eh. Tao na. 2 po rito ay Patay na. yan po yung gusto ko lamang na ipaintindi. Idagdag ko lang po sa Marcoleta, no? Ano na yan? I-pressure niyo na ang ABS-CBN na magbayad na ng buo. Yung efforts naman po ng NLRC, Wala ba kayong like power, mga kababayan, na i-pressure yung mga taong iyan? hindi lamang ho sa bangko or properties ng ABS-CBN ngayon. Kahit yung collectibles nila. For example, sa advertisements, Yan, mga kababayan, yung kitang iyan. Isang araw lang nila yan, mga kababayan. Dahil yung taga-advertise nila, mga kababayan, milyones yan, lalong-lalo na nung eleksyon. Isang islat, mga kababayan, ng advertisement. Millions and millions of pesos, mga kababayan. Ilang libo, mga kababayan, ang advertisement kada araw. Ayaw lang talaga nila dahil greedy yan, mga kababayan, greedy. nagka-garnish na po kami sa Jollibee receivables at saka yung sa Unilever, and we were able to garnish, I think, 48 million sa receivables. So, ganun ang gagawin namin, ginagawa naming track para mas Monitor ko po ang ginagawa ninyo. At ako pinasasalamatan ko po. Lahat ginagawa nyo talaga. Maisettle lang talaga ito. Kaya lang dahil nga sa Once and for pamamaraan na all. ginagawa po nila, Sakto. hindi lang po ang kanilang mga kapamilya dati ang kanilang pinahihirapan. Pati po kayo, pinahihirapan din nila. Pati At ang dole. buong pamilya ng dole ay ganun ang nangyayari. Sana po yung mga employers natin ay magkaroon ng magising sana sila sa katotohanan na hindi ka naman lalaking ganyan kung hindi sa tulong ng mga manggagawa mo. Dapat ibigay mo sa manggagawa ang ganang para sa kanila. Hindi ka naman mabubuhay ng management ka lang. Mamamayan. Dito ka rin sasandig eh. Bakit hindi kaya maisip ng ABS-CBN yung ganong klaseng prinsipyo? Lumaki sila ng ganon eh. Pagkatapos nung masara sila eh. Sasabihin nila sa buong Pilipinas, wala raw silang kasalanan. Walang kasalanan. Tapos ang daming violation, mga kababayan. Marami po silang kasalanan. Maraming Kagaya po kasalanan. ng pinag-uusapan natin ngayon. Mm. So salamat po. Gusto ko na lang magpasalamat sa inyo at saka sa ating Secretary of Labor
sa kanyang pagtityaga. Pasensya ka na, sir, sapagkat sa dami ng text na naipasa ko sa iyo, alam po nagagalit ka na siguro sa Sir Chairman, gusto kong kumpirmahin na nagte-text messaging po kami ni Hindi niya binabasa. Senador Marcoleta. At hindi po ako pwedeng magalit o mainis sapagkat meron hong batayan yung kanyang mga messages. Ano daw? Baka dinilit mo agad ha. At kinakailangan po talaga na kami na naninilbihan sa pamahalaan. Ah. Sa pangangailangan, lalo na tinutulungan po. Wala na, nagdrama Ayun naman na. pong merong legitimate na karaingan. At yun naman po yung direksyon na pinagtulungan po namin. Ay, siya. Samantala mga kababayan, panoorin po natin itong diskusyon ha. Ni Attorney Lambino mga kababayan, tungkol dito sa administrasyong bangag na hindi na nila maitatago mga kababayan ang kanilang mga kasalanan. Panoorin niyo po ha. Mapagtatakpat, hindi na nila ito may tatago. Ang kanilang mga kasalanan. Isang dating mambabatas at sa mahabang panahon din sa executive din, no? Ito dapat ang mga nananalo mga kababayan eh. Hindi yung sinapagpag mga kababayan, sina Lacson at Soto. Sa tingin natin, no, pasok itong sina Lambino, Duterte mga kababayan eh. Di natin mayroon talagang hocus-pocus. Sa legislative at sa executive. Gaano po kalawak po gaano kalaki ang kapangyarihan po ng executive, ng Office of the President, sa executive sa kabuuan po, kung ikukumpara sa Kongreso. Pagdating po dito sa pagbusisi, paghimay po sa budget po natin. Kasi parang meron kasing mga nagpo-Poncio Pilato na Poncio hugas kamay. Pilato, hugas kamay mga kababayan. Dito po sa issue ng korupsyon na parang Ang wala daming nag-Poncio Pilato. silang kasalanan. Kumbaga, ang accountability ayaw nilang dalhin dahil hindi naman siya, walang pananagutan kumbaga. After kasi dito sa Kongreso, sa panukalang budget, hindi po ba dadaan po yan sa opisina ng Pangulo? Wala po. Dapat mga kababayan, bago niya pinirmahan, titingnan niya na wala talagang nakapasok na Po bang kurapatan. kapangyarihan? Mababa po ba yung kapangyarihan? Maliit ba yung kapangyarihan ng presidente? Para Hindi! He has all the power mga kababayan to veto it. mahimay ng mabuti. Kasi ang lumalabas din ngayon, ang isa sa mga pinagmumulan ng issue ng korupsyon, nagmumula dyan sa Kongreso, sa pag-craft pa lang doon po sa mismong panukalang budget po, attorney. Yun ang kanilang sinasabi para lalong malito ang ating mga kababayan o ang taong bayan na hindi nila kabisado o wala silang sapat na kaalaman sa paggawa. Yan ang kanilang mga kababayan, laging naratiba no, na si BBM, wala kasalanan yung ngag-ngag namin. Hello! Siya mga kababayan ang huling pipirman. Budget ng ating pamahalaan o yung gagastusing pera ng ating pamahalaan. Ganito ang proseso, simple lamang yan. Umpisa yan sa tinatawag nating mga local development council sa barangay, sa munisipyo, sa probinsya. Meron tayong Yan mga kababayan, ang tawag niya NEP. Yan galing niya sa presidente. Dahil ang NEP yan mga kababayan, pinag-aralan niya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung anong pangangailangan ng bansa. Yan mga kababayan, alone, yan, tatakbo na ang ating bansa mga kababayan. Pero, ang problema niyan, pag na-forward doon sa Congress mga kababayan, ang daming insertion, ang daming amendments mga kababayan. mga tinatawag na mga development council yan. So lahat ng mga gastusin o mga proyekto na gusto nilang hain sa national government, dumadaan siya mga local development council. Tapos, papasok na yan sa regional development council. Doon sa regional development council, ando doon yung mga regional directors ng executive department. Lahat ng mga ahensya ng national ng government. ahensya. Nasa RDC yung mga yan. Andiyan din yung kinatawan ng mga local governments, mga presidente ng City Mayors League, Municipal Mayors League, at saka yung governors, no? Yung mga Governors. governors ng mga rehiyon. Nandoon sila at umaatin sa regional development. At doon pinag-uusapan pa lang kung ano yung mga budget ng mga iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga munisipyo at syudad. At doon sa Regional Development Council, ay yung mga
na national government agencies, pagpalagay na natin, DPWH, sila ngayon ang mga ngasiwa tungkol sa mga proyektong ito. So anong mapagbabasyan sa bawat rehiyon, iyon ngayon ay dadalhin sa Department of Budget Coordinating Council. Ito ngayon, nandiyan ang DBM, nandiyan din yung Finance, nandiyan din yung mga ibang ahensya dyan sa Budget Coordinating Council. Tapos, i-prepare nila ngayon itong National Expenditure Program NEP. o kaya Oh, tinatawag yan ang na sinasabi NEP. nating NEP. Ito yung budget na final na i-prepare ng DBM at ng Office of the President. So lahat na kolekta nila itong mga galing sa iba't ibang mga rehiyon, doon pa lamang sa RDC, doon sa mga rehiyon na yan, nagsisingit na itong mga Ayun! mga opisyal ng pamahalaan. Grabe, no? Ng mga Nagsisingit proyekto. na? Pati na rin yung mga mambabatas ay doon sa RDC. Akala natin mga kababayan doon na nagsisingit sa pagdating sa doon sa Congress. Pati pala mga kababayan na wala pa sa hindi pa nasubmit sa Congress mga kababayan, nagsisingit na sila. Sa NEP pa lang. Nagsisingit na sila ron para maisama na doon sa NEP na tinatawag. Ang National animal, Expenditure Program. double Bago singitan. yan ilabas sa Oh. papunta sa Kongreso, siyempre inaaproban yan ng DBM at ng mga ibang cabinet members. Alam naman natin yung mga cabinet members na yan, sila yung tinatawag natin bosom friend ng presidente. Kung anong sasabihin ng mga cabinet members na yan, yun na rin ang sasabihin ng presidente. Maliban lamang kung babalik na rin ng presidente. At ipinipresenta yan sa presidente ng DBM bago dalhin yung kopya ng NEP sa House of Representatives. Pagdating doon sa House of Representatives, alam na natin magkakaroon ng mga committee hearings dyan, may mga babaguhin dyan, may mga insertions na namang magaganap dyan, etc. Pero ang kapangyarihan ng paggastos ng pamahalaan ay nasa Executive Department. Oo nga. Sa katunayan, dito sa Executive. umiiro na sistema natin ay mas malawak yung power of the purse ng Executive Department kaysa sa House of Representatives o kaya ng Senado, kasi hindi katulad sa Amerika. Sa Amerika, pwedeng maparalyze ang Executive Department kung hindi ipasa ng House of Representatives yung budget ng isang partikular na ahensya ng gobyerno nila. Dito kasi sa Pilipinas, hindi mapaparalyze yung gobyerno o yung ahensya kasi kung hindi Kaya nga sa Amerika mga kababayan, mayroong government shutdown. ipinasa yung kabuuang budget, ay meron tayong automatic appropriations na tinatawag. Reenactment. Ibig sabihin, kung ano yung budget ng nakaraang taon, automatic na pwedeng gamitin yung budget na yan. At ang kaululan niyan mga kababayan ang kaululan. Sabi ni Bangag mga kababayan, willing ako i-reenact yung 2025 budget na, Diyos ko Lord, na budget na pinakakurakot in history mga kababayan. Okay lang sa kanila, i-reenact kung ngayon daw mga kababayan, hindi daw niya pipirmahan kung mayroon siyang makikitang anomalya. Sige, i-reenact natin sa 2025 which is the most corrupt budget. Yun pa rin. Let's say for example, itong 2026 ang budget ay hindi ma-approvean by December of 2025, ay automatic magkakaroon ng appropriations yung gagamitin pa rin natin yung ceiling ng 2025 para tumakbo yung gobyerno. Sa Amerika kasi iba Pag hindi inapprovean ng House of Representatives, bawat ahensya pwede lang i-paralyze yung isang particular na departamento o particular na ahensya para hindi makapag-operate kasi hindi nila inapprovean. Dito sa atin sa Pilipinas, walang nangyayaring gano'n. Mayroong Ang reenactment. katunayan, yung power of the first of yung kapangyarihan ng paggastos ng gobyerno ay nasa Executive Department. Kaya, So hindi pala totoo mga kababayan na ang Congress has the power of the purse dahil ultimately ang talagang mayroong kapangyarihan na malakas mga kababayan sa purse is ang presidente. hindi alam ng presidente ng Pilipinas o ng Department of Budget and Management kung ano ang pinal na lumabas doon sa tinatawag nating GAA o bago maging GAA, yung Bicameral Conference Committee report na yan, ay bago pirmahan yan ng presidente, binubusisi yan ng Department of Budget and Management. Katunayan nga, yung Pangulo ay sinabi nga niya nung mga nakaraang mga pahayag niya na binabasa niya yung mahigit 4,000 pahina
ng budget bago niya pirmahan. So, imposible. Binabasa daw ni Bangag. Diyos ko, Lord. Hindi alam itong mga insertions nito ngayon. Napirmahan, alam niya yung mga insertions na yan na bago tungkol sa NEP. Doon sa execution, ay alam naman natin ang nag-execute yan ay DPWH. Pero nakikialam yung mga congressmen at mga senador dito sa implementasyon. Nakikialam. Oh. Kagaya na lang yung release mga kababayan ng ayuda. Bakit kailangan pang mga kababayan, like si Tambaloslos, mayroon pa siyang say bago ma-release ang mga ayudang iyan, budget na iyan. Hinahayaan yan, hindi pinipigilan ng executive department kasi natatakot din sila sa gagawin ng mga congressmen at senador pagdating sa susunod na budget. So meron talagang makikita natin na malawakang sabwatan. Malawakang ang executive department at sabwatan. saka legislative department o yung mga mambabatas at mga opisyal po ng pamahalaan sa executive department pagdating dito sa implementasyon or gastusin ng mga proyektong kanila pong inilabas. So dito lahat ang sisi ay hindi lamang sa mga congressmen o mga Kundi sa presidente senador. talaga. Ang sisi dito ay alam na natin kung sino Sino ang ang dapat dapat titihin. sa pingkorupsyon na Sisihin. nagaganap sa ating pamahalaan. Doon din po sa investigasyon ng Senado ata, I think nabulgar ito. Meron ding pagkakataon daw na mismo yung mga taga DPWH pa raw yung nag-o-offer doon sa mismong mga kongresista or nag-o-offer na meron pa kaming bakanting slot, no? So, napakalawak ng kapangyarihan. May veto powers pa ang presidente para maagapan ito. Pwede din nilang agapan yung pagbabahagi po ng mismong pondo doon sa intended na paglalaanan nito. Pero ito po bang nabulgar noon? Nabulgar. Ni Congressman Isidro Ungab, nabanggit din ito ni former President Rodrigo Duterte na blank items po, attorney. Sa tingin niyo po, konektado din ito doon dito sa maanumalyang flood control projects po? Ganito kasi ang nangyari nung itong nakaraang budget na 2025 budget. Inaproban niya nung 2024. So, alam naman natin na naghahanda ng lahat sa eleksyon. Election. Ginawa nila yung paraan dyan na para makakalap sila ng malaking pondo, gugugulin nila sa eleksyon para sa mga kandidato nilang mga senador, kandidato nilang mga congressmen at kandidato nilang mga party list. Kaya ginawa nila yung ganyang sistema. At hindi yan gagawin ng mga mambabatas. Hindi yan gagawin Mambubukas. ni Saltico. Sabihin na natin siya ang chairman ng Committee on Appropriations nung ginawa itong 2025 budget na hindi alam ng speaker. Hindi rin gagawin niya ng mga senado kung hindi alam din ng mga senador dyan, chairman ng Committee of Finance, Senate President. Alam lahat po nila yan at hindi rin nila ito gagawin kung hindi may clearance ang Malacanang. Kasi nga, hindi makakaligtas sa paningin ng Malacanang yung gagawin nilang mga insertions doon sa tinatawag nilang small committee or bicameral conference committee. Lahat yan sa ating eksperyensya kasi matagal din akong nagtrabaho dyan sa Kongreso ng Pilipinas at saka sa Senado at naka-attend tayo ng mga ginaganap na mga committee hearings, bicameral conference hearings, ganyan, bilang isang staff ng senador o congressman. At bago magkasingitan yan, doon sa ilalabas nilang BICAM report, clear yan sa Malacanang. Itinatawag yan sa DBM, tinatanong yung secretary ng DBM na ito ilalagay namin to, ito ilalagay namin to. Siyempre, yung kung hindi papayagan ng so DBM, kiniklear pala. sasabihin, hindi kayo papayag yan. Pag pipilit yan, i-veto. Bago mag-insert mga kababayan, mayroong go signal or ng presidente approval ng DBM. Ang DBM mga kababayan, ang may hawak niyan, ang Malacanang. yan. Ngayon, may mga pangyayari na kahit hindi pumapay, hindi kliniklear yan ng DBM, pinipilit pa rin ng mga mambabatas yan. Kaya pagdating ng BICAM report doon sa Malacanang, ayun, i-veto ng
Malacanang yung mga item Kung pinilit. hindi pinayagan. Ang problema, hindi binito mga kababayan eh. So meaning, approve, okay lang ito. Nagkaroon ng clearance ang DBM. Pero dito sa nakita natin magkano lang yung binito nila na item, nasa 29 billion lang yata. Pero Oo. yung mahigit ilang billion, 300 billion na infrastructure nitong 2025 budget, inapproban. Apa-approve yan, ayos yan. Pero bakit hindi nila nirelease kaagad itong 2025, early 2025? Kasi nga binulgar nga ni President Digong, Tatay Digong. Oh. At ang resulta nun mga kababayan sa pagbulgar ni Tatay Digong, pinakidnap siya mga kababayan, tinapon sa ICC. At ni Congressman Isidro Ungab. Dahil kung hindi binulgar yan ni Congressman Ungab at ni Tatay Digong, itong ginawa nilang mga blanco na yan, ay sigurado na i-release yan, yung pondo na yan, as early as last quarter of 2024, kasi pwede nang magkaroon ng advance na mga bidding, at saka yung early quarter of 2025 bago magkaroon ng tinatawag na prohibition for the implementation of infrastructure project. Kaya nga, pag susuriin mo yung statement nitong si Congressman Toby Chanco, na ilang beses yung pinahayag yan sa Kongreso ng Pilipinas, sa kanyang Toby mga Chanco. talumpati, at yung kanyang pinahayag sa committee hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, pinahayag niya yan na itong mga congressmen ay nagpipilit na pa-i-release yung kanilang mga budget, mga flood control projects para magamit na nila sa eleksyon. At doon na alarma siyempre ang Malacanang kasi kan naglabasan na itong mga reklamo na sinampa sa Supreme Court, may nagsasalita na kami, kaming mga tumatakbong kandidato sa eleksyon nung nakaraan, ay binabanggit na namin ito sa aming mga talumpati, pati sa aming mga social media accounts, nababanggit natin to, na busisihin to. Kaya nagkaroon ng pangamba ang gobyerno, nagkaroon ng pangamba ang Malacanang Executive Department, hindi na nila inirelease yung mga hindi pa nila nare-release. At eventually, pagkatapos ng halalan, lumabas yung resulta, talo itong mga kandidato ng administrasyon na inaasahan nilang Talo. Kita natin, may mga kandidato silang dating cabinet members, mga incumbent senators for re-election, mga malalakas na Lats, mga si Abalos. pangalan. Abalos-los. Laki ng kanilang ginugol nung nakarang eleksyon. Oh, Natalo sila- sila. Kaya doon Andito na si Bong Revilla Budots. sila Talo. natakot ang Malacanang. Nako, hindi na natin ito may tatago. Kaya yan, inunahan na ng Malacanang. Sina Binay. Na nagsabi nilang, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Diyos ko, Ganyan, Lord. ganyan. Kasi hindi na nila ito mapagtatakpan. Hindi na nila ito may tatago. Wala naman pong makikipagdebate doon sa present nyo. Meron naman pong talagang mga legitimate cases na nakatutulong po talaga yung tupad. Kagaya po ng mga ilan na inyong ipinakita sa ngayon. Ngunit palagay ko ay hindi natin magagamit siya pangkalahatan. Let's say it cannot probably represent a microcosm of the Crocodile. Crocosum. country. Yan tupad mga kababayan. Unang-una po ang Mabuti naman, Senator Marcoleta, dahil okay lang yan tupad mga kababayan kung mayroon talagang proper na implementing rules and regulation. Ito mga kababayan, wala na. Sino-sino na lang mga kababayan, walang pina-follow. Kahit yung mga kababayan, mayroong mga magagandang buhay. Natupad mga kababayan. Walis-walis. Isang dahon, 5 tupad. karaniwan. Yung minsan pa mga kababayan, wala ng basura. Tinapon ulit ang basura para linisin. Ay tinatawid sa mga politiko na kagaya namin. Nung ako po ay nasa House of Representatives, ako po ay beneficiary rin ng tupad. At ayun nga, ang ginagawa po namin, namimili kami nung talagang karapat-dapat makatanggap ng ganitong mga tulong. Hindi ko po masasabi na yung mga kasama ko ganun ang ginagawa. Ang totoo niyan, itong 2025 po, bago ako mag-graduate sa 19th Congress, alam naman po ninyo na ako ay hindi na maganda yung turingan namin sa House of Representatives. Kaya pati po yung aking allotment sa tupad, tinanggal. Sa AX, wala na rin. Lalong-lalo na yung AKAP, wala. Kaya pala napilitan mga kababayan si Senator Marcoleta na sumama-sama doon sa Bagoong Pilipinas Fair na na nandun si Romualdez mga kababayan dahil kailangan din mga kababayan na
makakuha siya ng tupad. Oh. Ano rin, kasi ganito pag politicize po ang isang pantulong dapat sa mga karaniwang mamamayan. Siguro po, Mr. Wala Chair, siyang choice ganito ang nangyari Kasi si Romualdez ang may hawak. maski na po yung COA, tinatanggap naman po niya na talaga pong nakatulong kayo. For example, in 2024, 26 billion ang inyong budget. Ang utilization niyo is 96%. Natulungan po niyo ay about 4.3 million na mahihirap na Pilipino. At kagaya po ng ipinakita niyo kanina, from 2022 to 2025, mga 13.5 million beneficiaries po ang natulungan niyo. Ngunit sabi ng COA, sa kanyang pangkalahatan, however, sabi niya po, the propriety and or validity of the financial assistance granted to the beneficiaries could not be ascertained in NCR, CIR, Regions 1, 2, 4A, 4B, Region 8, and Region 9. Marami-rami rin po ito. Due to excessive payments or availments of 477 beneficiaries amounting to 2.5 million, and most of these are incomplete and deficient documents. So, maganda po yung objectives ng tupad. Ngunit yung implementation po ay hindi natin gaanong Alisin na yan dahil nasusource yan ng mga buhaya, mga kababayan. until and unless Magnanakaw ng mga probably buhaya. the department could present an impact or effectiveness assessment para masabi po natin nagkaroon talaga ng national transformation kagaya po ng sinasabi ninyo. Alam po ninyo, kagaya po ng sinabi ko na kay Mr. Chair, Nagtsatsa. dahil po siguro sa frustration ko bago ako mag-graduate sa House of Representatives, binilang ko po kasi yung ating mga programs na Time's pantulong up po na. sa mga kababayan nating may hirap. Maliban up po sa 4Ps, meron tayong MAIP, ito po yung sa DOLE, ito po yung sa DOH. Sa DOLE po, ito yung tupad, sa DSWD, AX, at saka yung AKAP. Pag sinuma po natin lahat, yung 5 na yon, 194 billion pesos. Tapos, kinansila mga kababayan ang mga build better more para sa MAITs. Mga ayuda mga kababayan. Ngunit wala pong malinaw na record na ito talaga ay Na-dispose. ibigay dun sa dapat na Wala na. bigyan. Ano na, Isa po ako nasayang. sa Nasayang pwedeng na yan mga kababayan. makapagpatunay. Lalong-lalo na po nung itong nakaraang eleksyon na ginamit po yung tupad, AX, AKAP Vote buying. para po ma-impluensya ang ating mga botante. Kitang-kita ko po lahat yun. Kitang-kita. Sa Makatid, yung dapat nakapuntahan ng pera na yan, sana man lang ang tinatarget po natin about 5.5 million households na may hirap. Katumbas po ng 25 million Filipinos. Ilan na nga na bigyan mga kababayan, di ba? Umabot ba ng 25 million Filipinos? We don't think so. Pero wala pong record na malinaw na talagang Walang record. tinanggap ito ng about 25 million poor Ay, Filipinos. kinurakot. Oh. Kinurakot na yan, sir. Basta yun na mga kababayan. Time's up na rin siya. Anong masasabi nito mga kababayan? Post comments below.